Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng Ninoy Aquino International Airport, nagmamadali ang mga tao, nagdadaan sa isa't isa. Lahat sila ay mabilis na naglalakad na, para bang ang bawat layunin sa kanilang buhay ay nakatakda na. Maliban sa isang babae na nakasiksik sa tabi ng hanay ng automatikong salamin na pinto, hawak niya ng mahigpit ang isang sanggol sa kanyang dibdib, habang ang kabilang kamay niya ay hirap na hila ang isang luma at punit-punit na maleta ng tela. Ang dalawang nakatatandang bata ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay takot na para bang sa isang saglit na pagbitaw, sila ay tuluyang mawawala sa dagat ng mga estranghero. Ang babaeng iyon ay si Laila. Ang kanyang mga mata ay namumula, may mga ugat na litaw. Hindi lamang ito resulta ng isang mahabang paglipad, kundi isa ring palatandaan ng hindi mabilang na gabing walang tulog mula nang sumabog ang mga bomba na sumira sa kalangitan ng kanilang kapitbahayan. Ang araw na ang mga bintana sa kanyang maliit na kusina ay nadurog sa libu-libong piraso. Iyon ang araw na nagsimulang magugulat ang kanyang panganay na anak na lalaki, nanginginig sa tuwing makakarinig ng malakas na tunog. At iyon din ang araw na napagtanto niya na kung mananatili pa siya sa kanilang bayan, tuluyan niyang mawawala ang pagkakataong protektahan ang kanyang mga anak. Ang Pilipinas ay hindi kailanman ang lupang pangako sa mga pangarap ni Laila, ni hindi rin ito ang destinasyon na kanyang pinlano. Ngunit iyon ang tanging pangalan na sumilay sa sandali ng matinding desperasyon, ang tanging pinto na bumukas ng sapat upang madala niya ang tatlong anak at makatakas mula sa mga baril. Ang pangalawang anak na babae, si Mina, ay tumingala ang malalaking mata sa kanyang ina at mahina ang boses na nagtanong, "Mama, tapos na ang digmaan dito, di ba?" Ang inosenteng tanong na iyon ay parang basag na salamin na bumabaon ng malalim sa dibdib ni Laila. Nilunok niya ang luha, napilitang ngumiti, at nanginginig ang kamay na hinaplos ang magulong buhok ng anak. "Oo, anak, ligtas na tayo dito," sagot niya sa anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya mismo ay walang kasiguraduhan sa maliit na bag ni Laila. Kaunting pera na lang ang natira. Ang mga dokumento ng mag-ina ay hindi pa kumpleto. Hindi siya marunong kahit isang salita sa Tagalog at ang Ingles niya ay pawang mga putol-putol na pangungusap lamang na minadali niyang matutunan sa mga araw ng pagtatago sa kampo ng mga refugee. At ang pinaka-nakakatakot sa estrangherong perlas ng silangan na ito, wala siyang kamag-anak, walang kaibigan at walang tirahan. Sa kanyang kamay ay isang lukot na papel lamang na may nakasulat na address ng isang simpleng inn sa labas ng Maynila na isinulat ng isang kakilala sa kampo ng refugee. Kasama nito ang payo, pumunta ka muna doon, tapos dahan-dahan na lang humanap ng paraan. Dahan-dahan na lang humanap ng paraan. Ang mga salitang iyon ay tila gaan-gaan lamang kung sasabihin ng isang taong hindi bitbit ang isang sanggol na uhaw sa gatas sa isang braso at hindi rin hawak ang dalawang bata na labis na nalilito sa kabilang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanilang kabataan ay naging isang walang katapusang pagtakas. Nang bumukas ang automatikong pinto, ang mainit at maalinsangang hangin ng gabi sa Maynila ang humampas sa kanyang mukha. Tumingin si Laila sa mahabang pila ng mga taxi na naghihintay ng pasahero. Lumunok siya ng laway, pilit na inipon ang huling natitirang lakas upang magpatuloy sa paghakbang. Hindi niya alam na sa gabing iyon na tila sukdulan ng pagod at kawalan ng pag-asa, ang desisyong sumakay sa isang taxi ay magbabago sa kapalaran ng mag-ina magpakailanman. Sa lane ng pagkuha ng pasahero, mabilis na nagbubukas ng pinto ang maraming sanay na driver, masiglang kinakawayan ang mga tao upang sumakay. Gabi na sa paliparan, bawat minuto ay may katumbas na pera, ngunit sa dulo ng pila ay may isang lalaking tahimik na nakaupo sa likod ng manibela. Ang kanyang sasakyan ay mas malinis kaysa sa mga nakapaligid. Sa mismong rearview mirror ay nakasabit ang isang kwintas ng puting sampagita na nagpapalabas ng banayad na amoy, at sa dashboard ay ang larawan ng isang dalagang Pilipina na nakasuot ng uniforme, nakangiti ng napakaliwanag. Ang lalaking iyon ay si Tatay Ray, 52 taong gulang. Mahigit 20 taong nagmamaneho sa bawat sulok at eskinita ng Maynila, libu-libo na ang kanyang naging pasahero.
Naisakay na niya ang mga dayuhang turista na masayang nagtatawanan, mga empleyado ng opisina na bagsak sa pagod, mga lasinggero, mga umiiyak ng malakas habang nakatakip ang mukha, mga magkasintahan na nagtatalo, at maging ang mga tahimik na tila hindi na humihinga. Ngunit sa sandaling nakita niya si Laila, naakay ang tatlong bata na papalapit. Gamit ang kanyang intuwisyon bilang isang veterano, alam niyang ang pamilyang ito ay hindi tulad ng ibang pasahero. Hindi dahil sa gulugulong damit na puno ng alikabok sa kalsada, hindi dahil sa mukhang takot at alinlangan, kundi dahil sa mga mata ni Laila. Ang mga mata ng isang taong pilit na nakatayo kahit na ang kanyang kaluluwa ay durog na durog. Mabilis na bumaba si Tatay Ray, binuksan ang pinto at ang trunk ng sasakyan at tinulungan siyang buhatin ang maleta nang walang anumang labis na salita. Tumingin si Laila kay Tatay Ray, nahirapang bigkasin ang putol-putol na salitang Ingles. Please this address. Pakisuyo, itong address. Ibinigay niya ang lukot na piraso ng papel, kinilatis ito ni Tatay Ray. Isang lumang inn na malalim sa isang eskinita sa Pasay. Kilala niya ang lugar na iyon. Hindi ito para sa mga turista kundi isang mura at pansamantalang tirahan ng mga taong wala nang ibang mapuntahan. Bumaling siya upang tingnan ang tatlong bata. Ang panganay na lalaki ay pilit na umupo ng tuwid, nagpapakatigas para sa kanyang edad. Ang pangalawang anak na babae ay maingat na tumingin sa paligid habang ang pinakabata ay nakahiga na sa balikat ng ina. Ang kanyang katawan ay tila sumuko na sa pagod. Pasok na po, Ineng. Ayos lang po. Nagsalita si Tatay Ray sa isang mainit at mababang tono. Kahit alam niyang hindi naiintindihan ni Laila ang Tagalog, ang banayad at simpleng tono ng isang taga-Maynila ay sapat na upang magpadala ng mensahe ng kapayapaan. Bahagyang tumango si Laila at inihatid ang mga anak sa likod na upuan. Ang simula ng biyahe ay lumipas ng tahimik. Tanging ang unggol ng makina at ang tunog ng Google Maps lamang ang paminsan-minsan ay naririnig. Sa rearview mirror, nakita ni Tatay Ray si Laila na yakap ng mahigpit ang manipis na shoulder bag sa dibdib na tila iyon ang huling salbabida. Nang umalis ang sasakyan sa paliparan at sumama sa Roxas Boulevard na punong-puno ng ilaw, nagsimulang humikbi ang pangalawang anak na babae. Mama, saan na naman tayo pupunta, Mama? Desperadong pinatahan ni Laila ang anak sa wikang Farsi. Hindi naintindihan ni Tatay Ray ang kanyang sinabi, ngunit narinig niya ang lahat sa tono. Iyon ay ang tinig ng isang ina na nagsisinungaling dahil sa pagmamahal. Nagsisinungaling siya na magiging maayos ang lahat, samantalang siya mismo ay hindi alam kung paano sisikat ang araw kinabukasan. Kusang humigpit ang hawak ni Tatay Ray sa manibela. Hindi siya mahilig mangyalam, ngunit ngayong gabi ay may isang bagay na gumugulo sa kanyang dibdib na nagsasabing kung ibabalang niya ang mag-ina sa inn na iyon at umalis na, tiyak na hindi ito matatapos ng maayos. Ang Maynila sa gabi ay hindi natutulog. Ang mga red, green, yellow LED signboards ay nagpapakita ng kumikinang na ilaw sa salamin ng sasakyan. Para sa iba, iyon ay isang masiglang ganda. Ngunit para kay Laila, ang nagliliwanag na mga ilaw na iyon ay nagpapatindi lamang sa kanyang pakiramdam ng pagiging naliligaw at estranghero sa isang bansang hindi niya kinabibilangan. Lumiko ang taxi sa isang napakalalim at palikulikong eskinita at huminto sa harap ng isang lumang gusali na may kupas na dilaw na pinta. Ang signboard na may kumukurap na Hell Hotel. Malalim na huminga si Laila, kumakapit sa isang manipis na sinag ng pag-asa. Kahit ngayong gabi lamang, basta may isang kama lang para mahiga ang mga anak, sapat na iyon. Bumaba si Tatay Ray, tinulungan siyang buhatin ang maleta. Sumandal siya sa pinto ng sasakyan, sinundan ang anino ni Laila na bitbit ang sanggol, akay ang dalawang nakatatanda papasok sa reception area. Dapat ay inapakan na niya ang gas at bumalik na upang makakuha pa ng ibang pasahero, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya naghintay. Pinatay niya ang makina, nagsindi ng sigarilyo at naghintay. Wala pang 10 minuto, itinulak muli ang salamin na pinto. Lumabas si Laila. Ang kanyang mukha ay namumutla na tila nawalan ng dugo. Ang pangalawang anak na babae ay umiiyak ng malakas, habang ang panganay na lalaki ay nagtitinga, pilit na hinihila ang malaking maleta upang tulungan ang ina.
Ipinatay ni Tatay Ray ang sigarilyo at mabilis na lumapit. Anong nangyari, Ineng? Hirap na hirap ipinaliwanag ni Laila sa halo-halong Ingles, putol-putol ang boses. They say, no room, no passport copy, no cash deposit enough. Sabi nila, wala ng kwarto, walang photocopy ng passport, hindi sapat ang depositong pera. Pilit siyang ngumiti. Isang baluktot ng ngiti ng isang taong ayaw umiyak sa harap ng estranghero, ngunit ang kanyang mga mata ay handa ng umagos. Maaaring hindi ito dahil sa pagkamuhi ng may-ari ng inn, kundi dahil lamang sa regulasyon, sa 3 paslit na bata, o sa hindi sapat na halaga ng kanyang dolyar para sa deposito. Ano man ang dahilan, isa lang ang resulta. Ngayong gabi, ang pamilya ng mga refugee na ito ay walang masisilungan. Naupo si Laila sa sementadong sahig sa tabi ng kanyang bunsong anak na umiiyak ng malakas dahil sa matinding gutom. Naghalungkat siya sa kanyang bag ng desperado, inilabas ang huling piraso ng biskwit na durog, hinati ito sa 3 at ibinigay sa mga anak. Tahimik na kinuha ng mga bata, walang anumang reklamo, walang sinumang humingi pa. Ang malupit na digmaan sa kanilang bayan ang nagturo sa kanila na lumaki bago ang kanilang edad. Sa pagkakita sa eksenang iyon, ang dibdib ni Tatay Ray ay tila pinipiga. Ang tagpong ito ay parang isang eksena mula sa pelikula na bumalik mula 10 taon na ang nakalipas. Iyon ang gabing ang kanyang anak na babae ay nagka-convulsion dahil sa lagnat at muntik ng mamatay. Mag-asawa silang nagbabantay sa labas ng emergency room ng isang malaking pribadong ospital dahil ang depositong pang-ospital ay labis-labis para sa isang hamak na driver noong panahong iyon. Naaalala niya ng buo ang pakiramdam ng labis na kawalan ng kapangyarihan. Ang pakiramdam na makita ang pinakamamahal mong tao na nagdurusa sa harap mo habang wala siyang magawa. Ang pakiramdam na iyon ay mas masakit at kahiyahiya pa kaysa sa kahirapan. Tiningnan niya ang orasan, halos 1:00 ng madaling araw na. Hahayaan ba niyang ang isang babae na akay ang 3 bata ay magpalaboy-laboy, kumatok sa bawat inn sa Maynila sa ganitong oras, o iiwan na lang sila sa gilid ng kalsada at umuwi na lang tulad ng ibang gabi? Pinilit tumayo si Laila, inipon ang huling piraso ng kanyang dignidad. Can you take us another cheap hotel? Pakisuyo, dalhin mo ako sa mas murang inn? Tahimik na nanatili si Tatay Ray ng sandali. Sa napakagandang lungsod na ito, ang pinakamahirap na bagay sa pagiging mabuting tao ay hindi ang pagtulong, kundi ang pagpapasya, kung gaano kalalim ang iyong pakikialam sa buhay ng ibang tao. At nang gabing iyon, gumawa siya ng desisyon na maging siya mismo ay hindi niya inaasahan. Tiningnan niya si Laila, ang 3 bata, at saka ang madilim na dulo ng eskinita. Alam niyang sa kaunting pera na lang ang natitira, kahit makahanap sila ng matutulugan ngayong gabi, kinabukasan ay muli silang itataboy sa kalsada. Itinaas niya ang kanyang kamay ng mabagal upang maintindihan niya. Ngayong gabi, Ineng, sa bahay muna kayo ng mga bata. Nagulat si Laila, agad na nagtayo ng pader ng depensa ang kanyang mga mata. Lumipas na ang panahong madali siyang magtiwala. Matapos ang mga pambobomba, matapos ang mga panloloko ng mga fixer sa pagtakas, matapos ang napakaraming nagbigay ng matatamis na salita at nagtaksil, batid niyang ang kabaitan ng estranghero ay minsan mas masama pa kaysa sa dulo ng baril. Bahay ko? Tanong niya muli, nanginginig ang boses. Matatag siyang tumango. Yes, sleep. Tomorrow, we find way. Oo, matulog muna. Bukas, maghanap tayo ng paraan. Natigilan si Laila. Ang mundong kanyang tinakbuhan ay nagturo sa kanya na ang pagtitiwala sa maling tao ay katumbas ng kamatayan. Ngunit ang malupit na realidad ay nagsasabi sa kanya na wala na siyang ibang mapagpipilian. Tumingala ang panganay na anak na lalaki sa kanyang ina. Walang imik ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw, "Mama, sobrang pagod na po ako." Nagsimulang manginig ang pangalawang anak na babae dahil sa hamog ng gabi at takot. Ang bunso ay nakatulog pa rin sa balikat ng ina, walang kamalay-malay sa kanyang kalagayan. Sa pagkakita sa kanyang paghihirap, mabilis na kinuha ni Tatay Ray ang lumang telepono mula sa kanyang bulsa, binuksan ang photo album. Itinuro niya ang bawat larawan. Isang simpleng bahay na may dilaw na dingding at yero na bubong. Isang babaeng kasing edad niya na nagdidilig ng aloe vera sa harapan ng bahay
at ang larawan ng kanyang anak na babae na nakasuot ng uniforme, nakatayo sa gate ng unibersidad. My wife, my daughter, family. Hirap na hirap ipinaliwanag ni Tatay Ray na siya ay isang disenteng tao. Nakapako ang tingin ni Laila sa basag na screen ng mas matagal kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga simpleng larawan ng pang-araw-araw na buhay ng isang pamilyang Pilipino ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Napakakatotoo, walang bakas ng patibong. Kahawig ito ng payapang buhay na dati niyang mayroon sa Iran bago kinuha ng bala at bomba ang lahat. Yumuko siya, tumingin sa tatlong anak, ipinikit ang mga mata, huminga ng malalim at mabilis na tumango. Tonight, ngayong gabi lang, bahagyang ngumiti si Tatay Ray. Yes, only tonight, ngayong gabi lang. Ngunit walang sinumang nakakaalam na ang gabing iyon ay ang simula ng isang mas malaking kwento. Umatras ang taxi, lumiko, at bumalik patungo sa liblib na lugar. Dumaan ang sasakyan sa mga tulay na dumadaan sa mga kanal, sa mga sari-sari store na may ilaw, at sa mga kariton ng lugaw na naririnig ang tunog ng paglako. Tahimik na nakaupo si Laila, ngunit ang katahimikan na ito ay nabawasan ang dilim. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit nagbigay daan na sa isang manipis na sinag ng pag-asa. Nang lumiko ang sasakyan sa isang maliit na komunidad ng mga manggagawa, magkakalapit ang mga bahay, dingding sa dingding, naririnig ang tahol ng aso at ilaw ng neon na lumalabas mula sa balkonahe ng kung sino. Biglang naramdaman ni Laila ang isang kakaibang kapayapaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na may bakal na gate. Bumaba si Tatay Ray. Mula sa loob ng bahay, isang babaeng nasa katamtamang edad ang nagmamadaling lumabas, halata sa mukha ang pagtataka. Nang gabing iyon, hindi lamang si Laila ang pumasok sa bahay ng estranghero, kundi maging ang isang mahirap na pamilyang manggagawa sa Maynila ay nagbukas ng kanilang pinto at pumasok sa paikot-ikot na kapalaran ng mga tumakas sa digmaan ng hindi nalalaman. Ang babaeng iyon ay si Nanay Elena, asawa ni Tatay Ray. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na may bulaklak, nakasabit pa sa balikat ang basahan na tila kakatapos lang maglinis sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Elena sa pagtingin sa kanyang asawa, pagkatapos ay lumipat ang tingin sa dayuhang babae at sa tatlong bata. Sino sila, tatay? Mahina niyang tanong. Hinila ni Tatay Ray ang asawa sa sulok ng bakuran. Mabilis na inikling ang nangyari. Habang nag-uusap sila, nakasiksik si Laila sa tabi ng bakal na gate. Mahigpit na niyakap ang tatlong anak. Ang kanyang anyo ay parang isang porcupine na naglalabas ng tinik, handang yakapin ang mga anak at bumalik sa madilim na kalsada kung magpapakita ng hindi magandang reaksyon ang may-ari ng bahay. Nang marinig ni Nanay Elena ang sinabi ng kanyang asawa, malalim siyang bumuntong hininga at tumingala upang tingnan ang pamilya ng mga refugee. Ang mga mata ng isang babaeng Pilipina na sadyang puno ng awa ay agad na natigilan nang makita ang pangalawang anak na babae na mahigpit na yakap ang isang punit-punit at putik na manika. Iyon marahil ang tanging ari-arian na nadala ng bata mula sa kanilang bayang binalot ng usok at apoy. Hindi na nag-aksaya ng maraming salita si Nanay Elena. Lumapit lamang siya at kumaway ng kamay. Sige na, pasok na kayo. Pagod na ang mga bata. Kahit hindi na iintindihan ni Laila ang Tagalog, ang desididong pagkaway ng kamay at mainit na tingin ni Nanay Elena ang nagpaagos sa luha ni Laila. Pagpasok sa loob, bumungad sa paningin ni Laila ang isang maliit, ngunit maayos na sala. Isang dekuryenteng bentilador ang tahimik na umiikot, isang lumang set ng upuan at mesa na gawa sa kahoy. Isang debotong altar na may pulang ilaw nakalagay sa itaas at banayad na umaalingaw-ngaw sa hangin ang amoy ng mainit na lugaw na may pandan na pinainit sa kusina. Hindi ito marangya, hindi magarbo, ngunit nagbigay ito ng pakiramdam ng napakakomportable at nakakaantig ng puso, lalo na sa mga taong nasanay ng mabuhay sa ilalim ng mga sirena ng alarma at mga armed checkpoint sa loob ng maraming buwan. Mabilis na kinuha ni Nanay Elena ang ilang banig at inilatag sa gitna ng bahay, kinuha ang kumot at unan mula sa baul at binuksan pa ang isa pang bentilador. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina, nagdala ng isang mainit na mangkok ng lugaw na umuusok pa.
Isinyasan niya si Laila na umupo at siya mismo ang kumuha ng maliliit na ceramic bowl, sumandok ng lugaw, hinihipan ito at ibinigay sa bawat bata. Mahihiyain na kinuha ng panganay na lalaki ang mangkok ng lugaw at mahina ang boses na nagsabing thank you. Ang pangalawang anak na babae ay habang kumakain ay patuloy na bumabagsak ang luha sa mangkok ng lugaw, samantalang ang bunso ay walang patid na humigop na parang hindi pa nakatikim ng ganoong kasarap na pagkain na nagpahawak kay Nanay Elena sa likod at pinagsabihan, "Dahan-dahan, anak, baka mabulunan ka." Sa pagkakita sa tagpong iyon, ang puso ni Laila ay tila natunaw mula nang umalis siya sa kanilang bansa. Kailangan niyang magpakita ng depensa sa bawat tingin, kailangan niyang suriin ang bawat lumalapit sa kanya dahil sa takot na mabihag o maloko. Ngunit ngayong gabi, sa isang bansang milya-milya ang layo mula sa kanyang bayan, may isang estrangherang babae na buong pagmamahal na hinihipan ang bawat kutsara ng lugaw para sa kanyang mga anak, inaalagaan sila na para bang sarili niyang mga anak. Inilagay ni Laila ang kanyang kamay sa kaliwang dibdib, puno ng damdamin na sinabi, "Thank you, thank you." Pagkatapos kumain, humiga ang mga bata sa banig at nakatulog ng mahimbing tulad ng dati. Ngunit si Laila ay nakaupo sa sulok ng dingding, hindi naglakas loob na ipikit ang mga mata. Nakalimutan na ng kanyang katawan kung ano ang pakiramdam ng ligtas. Nagtimpla si Tatay Ray ng isang basong maligamgam na tubig at inilagay sa harap niya, dahan-dahan na nagsalita sa halo-halong Ingles. "You safe here, no fear. Ligtas ka dito, huwag kang matakot." Sa isang simpleng pangungusap na iyon, ang matibay na pader sa puso ni Laila ay bumagsak. Umiyak siya ng malakas, ang mga luha ay bumagsak ng tahimik upang hindi magising ang mga anak. Iyon ang unang beses na umiyak siya, ng malakas sa buong paglalakbay niya bilang refugee. May mga pagkakataon na ang mga tao ay matatag na nakayanan ang libu-libong pambobomba ngunit bumagsak at umiyak ng malakas dahil lamang sa isang basong maligamgam na tubig at isang salita ng pag-alo mula sa estranghero. Malapit ng mag-2:00 ng madaling araw, ang simpleng bahay ay tahimik na, tanging ingay na lamang ng bentilador at ang regular na paghinga ng mga bata ang naririnig. Pumasok na si Nanay Elena sa silid tulugan, habang si Tatay Ray ay nakaupo pa rin, umiinom ng iced tea sa tabi ng kahoy na mesa, tahimik na parang isang matandang puno. Hindi siya nagtanong ng kuryoso. Alam niyang ang mga kaluluwang puno ng sugat ay hindi nangangailangan ng payo o paghuhusga, kailangan lang nila ng isang taong handang tahimik na makinig kapag handa na silang magsalita. Pinagsalikop ni Laila ang dalawang kamay, huminga ng malalim at nagsimulang magkuwento. Ang kanyang bokabularyo sa Ingles ay mahirap at putol-putol, ngunit ang sakit sa malalim at paos na boses ng ina mula sa gitnang silangan ay malinaw na maririnig. Ikinuwento niya ang buhay sa Iran bago kumalat ang digmaang sibil. Siya ay may-ari ng isang tahiyang bestida. Ang kanyang asawa ay isang guro sa agham. May maliit na bakuran ang kanilang bahay kung saan ang kanyang asawa mismo ang nagtanim ng puno ng granada sa kanilang anibersaryo. Payapa ang buhay na nagdaan. Hanggang sa kumalat ang mga tsismis, mas madalas na pagkawala ng kuryente, malalayong tunog ng putukan na umaalingaw-ngaw. Sunod-sunod na nawawala ang mga kapitbahay. Sobrang mahal ang mga bilihin sa palengke, nagsara ang mga paaralan, at ang pinakapangit ay ang gabing kailangan ng mag-ina na sumiksik sa ilalim ng mesa, nanginginig at magkayakap, nang sumabog ang putok ng kasan sa labas ng bintana. Tahimik na nagdagdag ng tsaa si Tatay Ray para sa kanya. Nag-aatubili si Laila, napipigilan ang boses na tila sinasakal. "My husband, he stayed." Ang asawa ko, nanatili siya. Hindi na siya makapagsalita pa, ngunit ang kanyang mga matang puno ng luha ang nagkuwento sa natitirang bahagi ng kuwento. Pinili ng kanyang asawa na manatili upang alagaan ang matanda at mahinang mga magulang na hindi makatakas. Pinauna niya ang mag-ina na umalis na may pangako na hahanapin niya sila. Ngunit bumaba ang bilang ng mga tawag hanggang sa tuluyan nang nawalan ng balita. Nagbalita ang mga kaibigan na ang lugar ng kanilang bahay ay pinatag ng artilerya. Hindi kailanman naglakas loob si Laila na bigkasin ang salitang patay. Dahil hanggat hindi niya nakikita ng personal, may karapatan pa rin ang isang tao na kumapit sa panlilinlang ng pag-asa
gaano man kanipis tulad ng sapot ng gagamba. Araw-araw, tinatanong ng mga bata kung nasaan si Papa, humikbi siya. Sabi ko, hahanapin niya tayo. Yumuko si Tatay Ray sa kahoy na mesa. Ang puso ng isang ama ay kumirot sa bawat pintig. Sa mundong ito ay may libu-libong sakit. Ngunit ang sakit ng isang ina na kailangang magsinungaling sa kanyang mga anak araw-araw upang panatilihing buhay ang kanilang pag-asa na magpatuloy sa buhay ay marahil ang pinakamalupit. Ikinuwento pa ni Laila na ibinenta niya ang kanyang singsing sa kasal, nagbayad sa mga human trafficker at inakay ang mga anak upang tumakas mula sa kaguluhan sa mga pribadong sasakyan. Hinarap ang bagyo ng buhangin, gutom, ginaw at mga manloloko, bawat hakbang ng pagtakas ay hindi lamang pagtakas sa kamatayan kundi pagtakas din sa pagkawala ng pagkabata ng kanyang mga anak. Nang matapos siyang magkuwento, tahimik na tahimik ang espasyo. Ipinatong ni Tatay Ray ang kanyang kamay na may kalyo sa kanyang mukha, nilunok ang bukol sa lalamunan, tiningnan ang tatlong bata na magkayakap na natutulog sa manipis na banig. Isang malinaw na ideya ang sumilay sa kanyang isip. Bukas, kaya niya bang gumawa ng higit pa sa pagbibigay lamang ng isang gabi ng pansamantalang tirahan? Kaya niya bang tulungan silang talagang makapagsimulang muli sa napakaganda at mapagbigay na lungsod na ito? Kinabukasan ng umaga, ang mga sinag ng araw sa tropikal na klima ang sumilip sa mga siwang ng yero na bubong na nagdudulot ng mga naglalarong anino sa sahig na tile. Amoy ng bagong lutong na kanin at pritong itlog na may patis mula sa kusina ang umalingaw-ngaw. Para sa pamilya ni Tatay Ray, iyon ay isang ordinaryong umaga sa Maynila tulad ng dati, ngunit para sa mag-inang Laila, ito ang unang umaga matapos ang maraming buwan na nagising sila ng walang tunog ng alarma, walang putukan ng baril, at walang sinumang sumisigaw na kailangan nilang tumakas. Ang bunsong anak ang unang nagising. Nagtataka siyang tumingin sa paligid. Nakita ang kisame na gawa sa yero sa halip na tolda ng refugee o ilalim ng upuan sa paliparan. Kinuha niya ang kamay ng ina. "Mama, nasa bahay na ba tayo, Mama?" Ang tanong ng bata ay nagpakagat kay Laila sa labi hanggang sa dumugo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dahil ang bahay ngayon ay hindi na isang pisikal na konsepto kundi isang pakiramdam ng kapayapaan na inagaw ng digmaan. Ngunit sa kagandahang palad, ngayong umaga sa ibang lupain na ito, nahanap muli ng kanyang anak ang pakiramdam na iyon. Inihanda ni Nanay Elena ang almusal sa bilog na mesa na gawa sa stainless steel, masiglang kinakawayan ang mga bata. Bumili rin siya ng isang tumpok ng saging na saba na hinog na hinog. Sa una ay mahiyain ang mga bata ngunit nanaig ang kanilang walang lamang tiyan. Unti-unti silang lumapit sa mesa. Eksakto noon, dumating si Tatay Ray sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Bitbit niya ang mga pulang plastic bag na may gatas, tinapay, iba't ibang kulay na t-shirt ng mga bata at 3 pares ng murang tsinelas na binili niya agad sa palengke. "Tingnan mo nga kung kasya sa mga bata. Binili ko lang kung ano ang makita ko," sabi niya sa asawa. Nagulat si Laila nang makita ang dami ng gamit. "No too much, no." Kaway-kaway siya ng kamay dahil batid niyang ang sitwasyon ng mabait na mag-asawa ay hindi rin naman mayaman. Ang pagtanggap ng sobrang kabaitan ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nagiging pabigat. Ngunit ngumiti lang si Nanay Elena nang malumanay, inilapit ang mga tsinelas sa mga bata. "Wala lang yan, Ineng. Hindi naman kalakihan ang halaga. Kailangan ng mga bata ng malinis na damit at tsinelas." Sinubukan ng pangalawang anak na babae ang pares ng pink na tsinelas, tumingala kay Nanay Elena at ngumiti ng malapad. Mula nang dumating sila rito, iyon ang unang ngiti ng bata. At ang ngiti na iyon ay tila nagpaliwanag sa buong maliit na bahay. Pagkatapos kumain, kinuha ni Tatay Ray ang telepono, nagsimulang tingnan ang kanyang contact list. Tumawag siya sa isang kilalang pasahero na dating nagtatrabaho sa isang non-government organization, tumawag sa barangay tanod, tumawag sa ilang pamangking estudyante na marunong mag-Ingles. Siya ay isang driver ng taxi at alam niyang ang batas ng buhay ay nagsasabing hindi sapat ang kabaitan lamang. Ang mag-inang Laila ay nangangailangan ng legal na paraan ng pamumuhay, kailangan ng mga dokumento ng refugee, tirahan mula sa United Nations at isang kinabukasan para sa 3 bata. Nakaupo si Laila.
nagtataka sa pagmamadali ni Tatay Ray. Akala niya, ang makarating sa Pilipinas at makaligtas ay isang himala na. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang himala ay hindi nanggagaling sa mga makapangyarihang nilalang o sa mga dakilang politiko. Ang himala ay lumitaw sa anyo ng isang matanda at pagod na driver ng taxi, isang simpleng bahay na may yero na bubong, isang simpleng pagkain at mga estranghero na nagpasya na hindi tumalikod sa pagdurusa ng kapwa-tao. Matapos ang 12-dosenang tawag, sa wakas ay nakatanggap si Tatay Ray ng magandang balita. Isang sentro ng suporta para sa mga dayuhan sa Makati ang nagkumpirma na mayroon silang volunteer interpreter ng Ingles at magbibigay ng payo at tulong sa paghahanap ng pansamantalang tirahan at pagproseso ng mga legal na dokumento para sa mag-inang Laila. Ngunit ang kabaitan ng mga taga-Maynila ay hindi doon natapos. Habang nililigo, pinapatahan, at ginugupitan ni Nanay Elena ng buhok si Mina, dumiretso si Tatay Ray sa isang maliit na karinderya sa dulo ng eskinita at ikinuwento ang buong istorya sa mga kapitbahay. Wala siyang hinihingi, nagsasalita lang siya ng casual, tila nagbabahagi ng saloobin. Ngunit maya-maya, ang maliit na eskinita na dating puno lang ng chismis ay biglang naging abala. Ang tindera, sa dulo ng eskinita, ay nagdala ng isang pack ng gatas at isang bag ng biskwit. Ang binata na may tattoo sa kabilang bahay ay nagdala ng 3 lumang school bag ng kanyang kapatid na mukhang bago pa. Isang matandang retiradong guro ang nagdala ng ilang English comic books. Si Tia Nena, na nagbebenta ng kakanin, ay isiniksik sa kamay ni Laila ang maliit na teddy bear ng kanyang apo at sinabi, "Para dito sa bata, may 2 apo rin ako." Nakatayo si Laila sa gitna ng bahay, tinitingnan ang maliliit na regalo na nagpatong-patong at bumagsak ang luha na parang ulan. Sa buong paglalakbay niya bilang refugee, nakatagpo siya ng napakaraming tao, mga walang pakialam, mga taong tumitingin sa kanya bilang isang matinding problema, mga opisyal na tumitingin sa kanyang pamilya bilang isang nakakainis na istatistika. Ngunit sa maliit na eskinita sa Maynila, ang mahihirap na manggagawa ay tumingin sa kanya bilang isang simpleng ina at ang kanyang 3 anak ay 3 bata na nangangailangan ng pagmamahal, hindi bilang mga refugee na walang pangalan o identidad. Nang hapon na iyon, nagpasya si Tatay Ray na ipahinga ang sasakyan sa isang araw at ipinamaneho ang taxi kasama ang buong pamilya ni Laila patungo sa sentro ng suporta sa Makati. Ang Maynila ay siksik sa trapiko, mainit at maalinsangan. Alam niyang nalugi siya sa isang araw na kita, ngunit walang bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Nakaupo sa sasakyan, ang panganay na anak na lalaki ay matapang na nagtanong sa kanya sa baguhan niyang Ingles. "You help us. Why? Tinulungan mo kami." "Bakit?" Tahimik si Tatay Ray ng sandali. Kinatok ang kanyang daliri sa manibela at ngumiti, sumagot, "Because one day, maybe my family need help too." Dahil balang araw, baka kailanganin din ng pamilya ko ang tulong. Hindi pa sapat ang edad niya upang lubos na maunawaan ang lahat ng pilosopiya ng buhay, ngunit naunawaan niya ang isang bagay. Ang pinakadakilang habag ay minsan hindi nanggagaling sa pinakamayaman, kundi sa mga taong naranasan ang sukdulan ng paghihirap na hindi nila kayang makita ang iba na nahaharap sa parehong sitwasyon. Sa araw na iyon, ang kuwento tungkol sa driver ng taxi na naghatid ng pamilya ng refugee sa kanyang bahay ay nagsimulang kumalat sa bawat sulok ng eskinita. Walang sinumang nag-akala na ang maliit na kuwentong iyon ay lalampas sa mga hangganan ng isang eskinita sa Maynila. Sa sentro ng suporta, hindi marangya ngunit napakaayos ang lahat. Isang babaeng volunteer na mahusay mag-Ingles ang nakaupo kasama si Laila, maingat na sinuri ang mga dokumento, inalo siya, at inilatag ang bawat hakbang para sa pagkuha ng refugee status, pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon para sa pansamantalang tirahan. Sa pagkakataong may isang taong nagpaliwanag ng detalyado sa mga hakbang, naramdaman ni Laila na ang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay tila gumaan ng kalahati. Habang naghihintay na maiproseso ang mga dokumento, isang batang volunteer ang mahiyain na humingi ng pahintulot na kumuha ng litrato ni Tatay Ray na nakatayo sa tabi ng kulay berde na taxi kasama ang pamilya ni Laila. Gusto niyang i-post ito sa social media upang humingi ng donasyon ng gatas, diapers, damit
at kaunting panggastos. Sa una ay tinanggihan ito ni Tatay Ray. Tumulong siya hindi para sa papuri o kapalit, ngunit sumang-ayon si Laila. Higit kanino man, batid niyang minsan kailangan mong ipakita sa mundo ang iyong sugat upang ang tulong ay makarating sa mga bata. Ang litratong iyon ay hindi sinadya, walang profesional na ilaw, kundi isang matanda at pagod na driver ng taxi sa Maynila na nakatayo sa tabi ng kanyang taxi. Sa tabi niya ay isang ina mula sa gitnang silangan na yakap ang kanyang sanggol. Ang dalawang nakatatanda ay nakasiksik sa isa't isa. Pagod ang mga mata ngunit may kislap ng pag-asa. Ang kasamang caption ay napakaikli. Isang ina na tumakas sa digmaan ang dumating sa Pilipinas kasama ang 3 anak. Kahapon, wala silang bahay, walang pera, ngunit kagabi ay dinala sila ng isang driver ng taxi sa kanyang sariling bahay. Ilang oras lang ang nakalipas, ang kapangyarihan ng kabaitan ng Pilipinas ay sumabog. Kumalat ang post ng napakabilis. Libu-libong komento ang dumagsa. May humihingi ng account number para sa cash donation, may nag-aalok na humanap ng part-time job para sa ina. Ilang estudyante ng Oriental Studies ang nag-alok na maging volunteer interpreter ng Farsi ng libre. Ang pinakamaraming komento ay isang pangungusap lamang. Salamat Manong Taxi, salamat sa pagpapakita kung gaano kainit ang puso ng mga taga-Maynila. Tiningnan ni Tatay Ray ang telepono, nahiyang kamutin ang ulo at tenga. Hindi siya interesado na maging bayani. Ngunit ang sandali na nagpadilat ng kanyang mga mata sa luha ay nang itinuro ni Mina ang screen ng telepono na puno ng kakaibang komento at tinanong ang interpreter, "Kilala po ba kami ng mga taong ito? Bakit po sila mabait sa amin?" Walang sinumang makasagot ng buo sa tanong na iyon sa salita, tanging luha at ngiti lang ang makikita sa mga matatanda sa silid. Minsan, ang mga tao ay hindi kailangang malaman ang pangalan o pinagmulan ng isa't isa upang magpasya kung tutulungan ba ang kapwa o hindi. Kinagabihan, ipinahayag ng sentro na nakahanap na sila ng isang silid sa temporary shelter ng isang charitable organization para kay Laila sa loob ng ilang buwan kasama ang legal assistance at pagkain. Nang marinig ito, nauupo si Laila sa upuan, nanginginig ang mga balikat sa pag-iyak. Hindi siya umiiyak dahil sa nakatakas na siya sa lahat ng paghihirap, kundi dahil ito ang unang beses matapos ang mahabang araw ng kadiliman na ang abot tanaw sa hinaharap ay hindi na malabo. Nang gabing iyon, matapos ihatid ang mag-inang Laila sa ligtas na shelter, umuwi si Tatay Ray. Nilabas niya ang silya sa harapan ng bahay, umiinom ng iced tea, nagbabasa ng mga mensahe ng papuri mula sa mga estranghero. Napakailang niya. Lumabas si Nanay Elena. Ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa, ngumiti. Ngayon, sikat na sikat ang Manong Ray ko. Winagayway ni Tatay Ray ang kanyang kamay. Hay naku, Aling, hindi ko naman alam ang mga ganyan. Tinulungan ko lang sila dahil nadadaan lang naman. Tumingin ng malalim si Nanay Elena sa mga mata ng asawa. Ilang dekada na tayong magkasama. Akala mo ba hindi ko alam? Mula kagabi, nakita kong nag-iba ka na. Bumuntong hininga si Tatay Ray. Nagsindi ng sigarilyo, humithit ng malalim. Ang kuwentong ito ay matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Hindi kailanman ikinuwento sa estranghero. Ang nangyari kagabi ay nagbukas ng isang matagal ng sugat sa kanyang puso na akala niya ay gumaling na. Maraming taon na ang nakalipas, noong sanggol pa ang kanyang anak na babae, mag-asawa silang nagbibiyahe pa uwi sa probinsya para magpasko sakay ng motorsiklo nang makaranas sila ng isang nakakatakot na aksidente sa highway sa Laguna. Malakas ang ulan, wasak ang motorsiklo, bali ang binti ni Nanay Elena, puno ng dugo at ang anak na babae ay nilalagnat at nanginginig. Lumuhod si Tatay Ray sa gitna ng desyertong kalsada sa gitna ng dilim ng gabi. Dose-dose ng truck at bus ang dumaan ng mabilis, umiiwas sa kanilang ilaw at hindi huminto. Natakot sila sa abala, natakot sa malas. Eksakto noon, habang yakap niya ang anak at sumisigaw ng desperado, isang lumang tricycle ang huminto. Isang magsasakang puno ng putik ang bumaba, itinulak sila sa likod ng tricycle at nagmamadaling nagmaneho patungo sa pinakamalapit na health center. Nilimas ng magsasaka ang kanyang bulsa, binigay ang pera sa nurse bilang pang-advance sa hospital bill. Pagkatapos ay pinaandar ang makina at nawala sa dilim ng gabi. Hindi nag-iwan ng pangalan. Naaalala mo ba? Paos ang boses ni Tatay Ray.
Kung hindi huminto ang manong sa tricycle na iyon noong gabing iyon, wala na sanang Mylene na lumaki at nag-aral sa kolehiyo sa bahay na ito. Naluluha si Nanay Elena, tumango. Tumingala si Tatay Ray sa madilim na kalangitan ng Maynila. Buong determinasyon na sinabi, "Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagkakataong iyon na ang isang estranghero ay nag-abot ng kamay at iniligtas ang buong buhay ko." Kaya nang makita ko siya nayakap ang mga bata na umiiyak sa harap ng inn, nakita ko ang aming mag-asawa noon. Naiintindihan ko ang takot na iyon. Kawawa ang mga bata. Ang dakilang kabaitan ay minsan hindi nagmumula sa mga henyo, kundi ito ay ipinanganak mula sa mga peklat ng mga taong lubhang nasaktan at nangako sa kanilang sarili na hindi nila hahayaang may ibang makaranas ng parehong sakit. Ilang araw pagkatapos, ilang online reporters ang pumunta sa eskinita upang humingi ng panayam. Kinamot ni Tatay Ray ang ulo at pilit na tumanggi, ngunit sa huli ay pumayag ding sumagot ng ilang tanong. Umaasa na ang pagkalat ng kwento ay makakatulong sa ibang refugee na magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Nang tanungin ng batang reporter kung bakit siya nagdala ng estranghero sa bahay, nagdala ng panganib, sumagot si Tatay Ray ng isang pangungusap na nagpatamlay sa buong sala. Dahil nang tiningnan ko ang mga mata ng tatlong bata, alam kong kung inapakan ko lang ang gas at umalis, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa buong buhay ko. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting nabuo ang buhay ng mag-inang Laila sa perlas ng silangan, ang shelter. Kahit hindi ito pribadong bahay, malinis ito, may seguridad at puno ng pagmamahal. Ang tatlong bata ay nabusog at napainit ang katawan. Inalis ng panganay na anak na lalaki ang kanyang sapilitang anyo ng pagiging bayani, bumalik siya sa pagiging isang batang mahilig magbuo ng mga Lego model na naibigay bilang donasyon. Hindi na umiiyak ng malakas ang bunso sa tuwing makakarinig ng busina ng truck sa highway, kundi sa gabi ay tumatakbo at nakikipaglaro ng taguan sa mga bata sa lugar. Para kay Laila, ang anino ng pagkawala ay nakatago pa rin sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga balikat ay hindi na mabigat. Nang malaman na dati siyang mananahi, ang online community sa Maynila ay nagtulungan upang makabili ng lumang foot pedal na sewing machine para sa kanya. Sa unang beses na inilagay niya ang kanyang kamay sa gulong ng makina, hinawakan ang karayom at sinulid, yumuko si Laila sa sewing machine at umiyak ng husto. Umiyak siya dahil isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nadurog sa gitnang silangan ay buong-buong nabuo muli sa lungsod na ito. Isang linggo ng hapon, ang mag-asawang Tatay Ray at Nanay Elena, sakay ng kanilang lumang motorsiklo, ay dumalaw, dala ang isang supot ng dalandan at kakanin. Nagtakbuhan ang mga bata at niyakap ang dalawa na parang tunay na lolo at lola. Tuwang-tuwa si Mina na kinuha mula sa bulsa ng kanyang damit ang isang A4 na papel na iginuhit gamit ang Crayola. Sa larawan ay isang bahay na may yero na bubong. Sa harapan ay may isang ina na yakap ang tatlong bata at nakatayo sa tabi bilang proteksyon ay isang lalaking nakasuot ng sombrero at pamilyar na dilaw na polo shirt. Isang volunteer ang ngumiti at nagtanong sa Ingles, "Who is this, Mina?" "Sino ito, Mina?" Malakas na itinuro ni Mina ang lalaki sa larawan. "Taxi uncle, Manong Taxi." Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang pangungusap sa Tagalog. Nakakatuto pa lamang niya. "Salamat po, Manong." Nagtawanan ang lahat ng masigla ngunit kailangan ni Tatay Ray na humara sa ibang direksyon. Mabilis na pinunasan ang lumabas na luha. Wala nang hihigit pa sa anumang medalya kaysa sa pagkaguhit ng isang batang minsan ay natakot sa digmaan. At ngayon ay inilagay ang iyong larawan sa pinakaligtas na bahagi ng kanyang mga alaala. Nang araw na iyon, maingat na kinuha ni Laila ang isang maliit na puting panyo na gawa ng kanyang malikhaing kamay ng mananahi mula sa Iran. Siya mismo ang nagburda ng mga pinong bulaklak dito. Isiniksik niya ang panyo sa kamay ni Nanay Elena. "I made this for family," sabi niya. Niyakap ng mahigpit ni Nanay Elena si Laila at humikbi. Minsan, ang mga taong tila wala nang natira ay laging nagnanais na makaganti ng pinakamahalaga mula sa kanilang puso at ang maliit na panyo na iyon ay higit pa sa anumang halaga ng pera sa mundo. Sa mga sumunod na buwan, umayos na ang lahat. Ang mga dokumento ng tirahan ni Laila ay nasuportahan na ng UNHCR. Ang mga bata ay nagsimulang sumali sa mga klase sa kultura na inorganisa ng komunidad.
Ang mga produkto ng pananahi at pagbuburda ni Laila ay nagsimulang makatanggap ng maliliit na order mula sa mga grupo ng kababaihan sa Maynila. Ang buhay sa hinaharap ay isang mahaba at bakubakong daan pa rin, ngunit hindi na sila natigil sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Isang araw bago matapos ang taon, nag-organisa ang sentro ng suporta ng isang maliit na handaan na tinawag na Pag-asa upang pasalamatan ang mga donor at volunteer. Ang mag-asawang Tatay Ray at Nanay Elena ay mga espesyal na panauhin. Ang silid ay pinalamutian ng mga lobo at makukulay na ribon. Inanyayahan si Laila na magbigay ng talumpati. Kahit bumuti na ang kanyang Ingles, putol-putol pa rin ito. Ang buong audience ay nanatiling tahimik upang makinig. Tumingin siya sa unang hanay ng mga upuan kung saan si Tatay Ray ay nakayuko dahil sa hiya at nagsimulang magsalita ng puno ng damdamin. Nang araw na bumaba ako sa paliparan ng Pilipinas, hindi lang kahirapan ang kinakatakutan ko, hindi lang ang walang tirahan ang mag-ina ko. Ang pinakakinakatakutan ko ay ang pagkawala ng puso ng tao para sa isa't isa. Huminto siya sandali. Pilit nilulunok ang mga luhang handa ng umagos. Ngunit isang driver ng taxi ang nagbigay sa aking mga anak ng isang gabi na nakatulog ng mahimbing nang hindi umiiyak. Hindi lang niya kami pinahiram ng bahay, pinatunayan niya sa akin na ang mundong ito ay sapat pa ring ligtas upang ang 3 batang refugee ay may karapatang lumaki. Tumahimik ang buong audience. Hinawakan ni Tatay Ray ang ulo, namumula ang mga mata. Ang mga salita ni Laila ay tila humipo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi niya kailanman inakala na ang pagbukas ng pinto upang tanggapin ang isang estranghero sa isang gabi ng ulan ay may napakadakilang kahulugan. Huminga ng malalim si Laila, sinabi ang huling pangungusap. Inagaw sa akin ng digmaan ng napakaraming bagay. Ang bahay, ang asawa, ang katatagan, at ang maliwanag na kinabukasan. Ngunit ang kabaitan ng mga tao sa bansang ito ay nagturo sa akin ng isang bagay. Mayroong isang bagay na walang bomba, walang baril ang makakasira, at iyon ay ang pagmamahalan ng tao. Maraming tao sa ibaba ang kumukuha ng tissue upang punasan ang luha. Si Mina, sa kanyang magandang floral na damit, ay umakyat sa entablado, mahigpit na hawak ang kamay ng ina sa isang malakas na boses, binibigkas ang bawat salita sa Tagalog ng dahan-dahan. Humara siya kay Tatay Ray at sumigaw ng malakas, "Salamat po, Manong Taxi." Bumagsak ang malakas na palakpakan sa buong silid. Ngunit kasama sa umaalingaw-ngaw na palakpakan na iyon, may isang nakakagulat na paggising ang kumakalat. Nagpapatunay ito sa isang simpleng katotohanan. Ang mundong ito ay hindi kailanman iniligtas ng mga magagarbong talumpati o ng mga malalayong pinuno. Ang mundong ito ay nagbago lamang dahil sa isang ordinaryo, maliit na tao sa pinakamababang antas ng lipunan na nagpasya na hindi tumalikod sa paghihirap ng kanyang kapwa. Ang Manong Taxi sa Maynila noon ay hindi lamang basta kumuha ng pasahero mula sa NAIA, hindi lang niya isinakay ang isang pamilyang nawawala pa uwi. Hindi lang niya pinakain sila ng isang mangkok ng lugaw o pinahiga sa isang simpleng banig. Binigyan niya sila ng isang bagay na libu-libong beses na mas mahalaga. Binalik niya ang tiwala ng isang inang desperado, binalik ang mapayapang pagkabata sa 3 batang ulila dahil sa digmaan at pinatunayan sa mundo na kahit gaano kalupit ang bomba at bala na kayang patagin ang isang bansa, ito ay walang magagawa at susuko sa harap ng malalim na kabaitan at pagmamahalan sa puso ng bawat tao.